Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Geneva. Ang kwentong ibabahagi ko ay ang karanasan namin sa dati naming tinitirahan sa bayan ng Oras Albay. Nasa ika-6 na baitang ako ng mga panahon na yon. Ito din ang naging rason kung bakit lumipat kami sa mismong bayan. Paghahabi ng abaka ang trabaho ni tatay at ang nanay ko naman ay nagtatanim ng iba't ibang klase ng gulay. Ako at ang bunso naming si Kaloy ang tumutulong sa kanya. Samantalang si Kuya Randy naman at Potpot ang tumutulong kay tatay sa paghahabi ng abaka. Nakatirik ang aming bahay sa gitna ng 2 bundok. Bale, 3 bundok ang magkakalapit sa lugar. At ang kinatitirikan ng bahay namin ang nasa gitna. Magandang lugar. Maraming iba't ibang uri ng talon ang madadaanan bago marating ang aming tirahan. Yung isang bahagi pa nga ay aakalain mong swimming pool sa gitna ng 2 bundok. Dahil sa hugis at linaw ng tubig dito. Para kaming may libreng cold spring. Dahil napakalamig ng tubig. Dito kami madalas magtampisaw na magkakapatid. Dito din kami naglalaba at kumukuha ng tubig na aming iniinom at panghugas. Isang araw noon, inutusan ako ng aking nanay na tawagin na si kuya at tatay para makapananghalian. Habang naglalakad ako papunta sa pinaghahabian nila tatay ng abaka, muntik pa akong mahimatay na makita ko ang malaking sawa na nakatali sa puno. Tinanong ko si tatay kung saan nanggaling yung gawa ng napakalaki. Ang sabi naman ni tatay, huwag umanong galawin dahil buhay pa umano yun. Hinding-hindi ako lumapit sa napakalaking ahas na yon. Sinabihan ko na lamang sila ni kuya na umuwi na muna para kumain. Sumunod naman ang mga ito sa akin. Habang kumakain ng tanghalian ay kinausap kami ni tatay. May narinig kasi itong kuro-kuro sa kapitbahay namin. Hindi naman talaga masabi ng kapitbahay. Gawa ng nasa mahigit 100 metro ang agwat ng kabahayan sa amin noon. Kung kaya't kahit malayo ang agwat, kapitbahay pa rin ang tawag sa amin. Bukas Lunes na mga anak ha. Papasok na. Sabay-sabay kayong umuwi. Ikaw Randy, hintayin mo yung mga kapatid mo. Ikaw yung pinakapanganay kaya sa'yo ko ihahabilin ng mga kapatid mo ha. Tumango naman ang kapatid ko na yon. Mahirap nang magtiwala sa kahit na sino ngayon. Kaya hanggat maaari, huwag kayong magtiwala sa kahit na sino. May sinabi daw kasi ang kapitbahay namin, Sir Stat, na hindi lang namin nasisigurado kung totoo ba. May 2 daw kasing bata ang nawala sa kabilang barangay noong nakarang linggo. May kumuha umano ditong isang babae. Ang buong akala daw nung nakakita ay nanay ng mga ito ang kanilang kasama dahil maayos naman ang paghawak nito sa kamay ng bata. Pero nalaman na lamang nila na hindi pala ito ang ina ng mga bata nang hinanap na ang mga ito ng kanilang mga magulang. Pinaalalahanan kami ni tatay na maging mapagmatyag. Wala kaming kamag-anak na nasa malapit. Kapag may lumapit sa amin at magsasabi ng kung ano-ano tungkol sa aming nanay o sa tatay, huwag na huwag umanong papansinin. Sumang-ayon naman kaming lahat nun. Unang pagkakataon na nangyari ang ganito sa lugar namin. Dito kami pinanganak at lumaki pero wala kaming karanasan tungkol sa mga sinasabi nilang kababalaghan. Dahil sa ganitong pangyayari, kahit ang pagpunta namin sa palikuran sa gabi ay kailangang may kasama kami. Isang araw, uwian namin galing sa eskwela. Inabot kami ng hapon ng mga oras na yon. Marami naman kaming nagsiuwian at umakyat ng bundok. Tera nang pauwi na kami sa kanya-kanya naming bahay ay naghiwa-hiwalay na kami.
May isa kaming kababata na si Jeddah. Mag-isa naman itong maglakad pa uwi sa kanila. Nasa kabilang parte ng puro kasi ang bahay ng mga ito kung kaya't iba ang diretsyon na panantapahakin. Maayos naman kami nakauwi ng hapon na yon. Ang sunod naman namin na pababa ng bundok ay sa susunod na linggo na uli. Hindi kasi buo ang linggo ng aming pagpasok dahil malayo kami sa kabilasnan. 3 araw lamang sa isang linggo ang aming klase. Mula Lunes hanggang Miyerkules ng tanghali. Kinabukasan, dahil sa wala naman kaming pasok ay kinilungan ko si nanay na magtanim ng kanyang mga pundang ampalaya. O kanatuo po. At iba pa mga gulay na kanyang laipon lanuan. Dumaping ang lolo at lola ni Jeddah. Hinahanap nito ang kanilang apo. Kahapon magkasama kaming umuwi, lola. Nagtahiwalay lang kami ng daan ng pauwi na siya sa inyo. Pagbibigay alam ko dito. Maluwa-luwa ang ginambal sa sinabi kong yon. Hindi kasi siya nakauwi yun, eh. Baka na ko sumama dito sa inyo. Paminsan-minsan kasi sumasama sa amin si Dede sa bahay at nakikitulog. Dahil sa nalaman ay nagtulong-tulong na mga tao sa amin na hanapin ang kaibigan. Tanging ako lamang at ang aking mga nakababatang kapatid ang hindi pinayagan at tumulong sa paghahanap nun. Pero si Kuya Rangi at si Patay ay magkasama sa paghahanap. Umiyak na ang lola ni Jeddah dahil sa inabot na lamang ng tanghali ay hindi pa rin nakikita ang apo nito. Hanggang sa umabot na noong 4:00 ng hapon. May isipan ni Tatay at Kuya Randy kasama ang binuwa pa naming kalapitbahay ay pumunta sa mataas na palon. Ito ang pinakahuling talon na madaanan namin bago marating ang aming lugar. Sa pagdating nila sa lugar ay kagad na may nakitang kuping damit sa may maliit na bahagi ng yunib si Kuya. Kagad na itong binaba para pingnan. Sumunod naman sa kanya si Tatay at ang aming kapitbahay. Napamura sila at naduduwan sa kanilang nakipalan. Uniforme ni Jeddah ang kanilang nakipa na puti. At sa maliit na yunib ay nakipa nila ang parte ng katawan nito. Nilalangawan na at inuod na. Hindi na napigilan ni Tatay ang magmura ng magbura sa kanyang nakita. Walang kaluluwa yung may gawa nito, ha. Sinawawa masyadong bata. Nalumong sila Tatay habang umuuwi. Doon sila diretso sa bahay nila Jeddah. Ayon kay Tatay, nahimatay yung manuwang kanyang lola nang makita ang karumal-duman na nangyari sa apo. Umiyak ito ng pagka nakaslakas na ripe hanggang sa amin. Ay dilig-naglig yun. Kahit ako man, may iiyak na ng mga oras tingan. At dahil malayo kami sa kabias nanay, ang manggagamot o babaylan man nakapira sa kabilang bundok ang tinawag ni Patay. Ito nang nagdasal at nagbindisyon sa alawang labi ni Jeddah bago nila ito'y nilibing. Pag-uwi ni Tatay at Kuya Randy ay nakita ko ang panlulumo at ang tag-iyak din ng mga ito. Ay nanong ko kay Tatay kung ano ang nangyari. Nangyari kay Jeddah yung kinatatakutan namin ng lamay niyo, anak. Ano pong ibig nung sabihin? Di na nga isiniwalat ni Tatay ang lahat ng nangyari. Napahawang ang bibig ko sa narinig. At hindi ko alam kung bakit muli na namang tumulo ang luha ko. Pamina lang ang naiyak ako sa klase ng pag-iyak ng panamilona. Halos hindi ako makapaniwala na may ganong klase ng krimen na nangyari sa lugar namin. Wala namang ganitong pangyari dati. Bakit ba bigla-bigla na lamang nagkaroon ng danan? Natakot na ako sa isipin na hindi na kami ligtas sa mismong lugar namin noon. Dahil sa mga nangyayari ay naisipan ni Tatay at man iba pa naming kalapit-bahay na halughugin ng buong lugar. Titingnan nila kung may bago bang naniniraan sa aming lugar man. Konti lang kami yung nakatira. Kung paya't madali lamang sa kanila ang anamin
kung sino ang dumadagdag sa lugar namin. Nagkapilay na kasi lahat ang mga residente sa lugar. Kaya't kung may dayo at dumawa ng kabanabanan, piyak na mapapahamak ang kahantungan. Kinagabihan, hindi kami nakakain ng maayos. Si tatay at kuya ay maadon nakatulog sa pabod. Hindi man lamang nakuwang kumain ng mga ito. Hindi mawala-wala sa baling kataw nila ang karumal-duman na mukha ni Jeddah. Sumunod na araw ay doon pa lamang nakakain ng dalawa. At kaagad din namang umalis sa mga ito. Hindi para maghanap buhay kundi para maghanap ng kung anong kababanagan na nangyayari sa aming lugar noon. Mga anak, alis kami ng Kuya Ranby nyo ha. Huwag tayong yumayo. Dito lang kayo sa bahay. Tulungan niyo yung mama niyo sa mga gawain dito sa bahay. Bilin sa amin ni tatay. Sinunod namin yon. Nasa paligid lamang kami ng bahay at pinutunuan si nanay sa kanyang pagtatanim. At dahil sa maraming puno ng iba't ibang prutas sa bakuran namin, doon na lamang kami umaakyat at namimitas. Nang umakyat si Potpot sa puno ng bayabas nun, aksidente siyang napatingin sa ibaba ng boroya. Sa ibaba, may nakita siyang isang babaeng matanda. Pinaypay ako ni ko pakit ng puno nun. Dahil sa abanabin ako sa pamimitas ng kasoy, hindi ko siya napansin. Binato ako ni kanong bayabas. Magrereklamo na sana ako at sisigaw ng bila ako nitong sinenasan na manahimik. Muli ako nitong niyaya na umakit sa puno ng bayabas na yun. Nakiyaris ako sa gusto niyang ipakita. Umakyat na rin ako. Pagkakyat ko at malapit na sa kanya ay ipinuro niya sa akin ang kanyang nakita. Nalaki ang mga mata ko. Nang makita ko ang isang ari na para ba'y paraka ang klase ng paglalakad. Parang gusto nitong makarakyat sa burol ng wanang inay. At dahil sa likas na makulit si Potpot, ay kinuha nito ang kirador na kanyang suot-suot man. Tumukot ng bato na may katamtamang laki. Binalay niyon sa tiradora. Inosingta ang gumagapang na matanda na iwan. Sakti namang pag-asinta niya ay ang pag-alap ng paningin ng milalaw. Kung kaya't natamaan ang mata nito. Tinihabutan kami ng bigla itong kumalahaw ng manakas. Pero hindi tulog ng tao ang sigaw na yon. Ani mo'y palahaw yun ng isang hayop. Parang baboy na kanabaw o di kaya kambing. Inbang nagpapalit-palipan siya ng huni. Kahit sinanay na nagtatanim ay napahinto at napalapit sa amin ni Potpot. Maging ito din naman ay napatulala ng makita namin, bigla na lamang tumalon ang nilalang pabalik sa ibaba ng burol. Lakum saan masukal na kagubatan ng nasa kabilang dao. Kapag pinasok mo masukal na kagubatan na yan, ay doon ka nito dadalin sa mabas na talon. Talon kung saan nakita ni tatay ang labi ni Jeddah. Pero ba't nakingaga ni nanay si Feloy Pinababa kami sa bayabras. Mabilisan itong sinabihang pumasok na sa loob ng bahay. Nay! Aming nanay! Aming nakita namin! Pero namin tinanay dahil hindi pa rin rawi-rehisto sa utak ko kung anong nakita namin mayon. Bahigit karahaping oras pang lulipas, dumating na si tatay at Kuya Randy. Nagtaka mga ito dahil nakasarado ang pintuan at bintana ng bahay. Napatanong siya. Kinuwento naman ni nanay kung anong nangyari noon. Pagkatapos noon, kinamusta ni nanay kay tatay ang kabilang pagsisiyasat sa lugar. Ayon sa kanila, may nakita umano silang kubo. Bagong gawa yun pero hindi niya maintindihan kung anong klaseng meron ang nakatila sa lugar.
Wala din naman umanong tao nung tingnan nila. Maisip na lamang nila na tada kabilang barangay. Paano kung ang nakatira sa kubo na yon? Hayang nila lang na inasing pa ni Potpot ng Tirador. Pero hindi ko na yun natanong pa. Isinantabi ko na lamang ito. Baka kasi dala na lamang yun ang guni-guni ko. Kaya hindi na ako nakakapag-isip ng tama. Hindi na muna umalis si Katay at Kuya pagkatapos ng pananghalian. Nagsabi na rin ito na magpaliban na muna sila sa paghahabi ng abaka. Ang bahay namin ang kanyang inayos. Ikinabit niya yung binigyan niyang yero para masigurado ang kaligtasan namin sa bahay. Inayos na rin ang bingding ng aming tahanan. Pinalitan niya ito ng kahoy at maging ang aming sahig ay kanya rin ginawa. Ang ginatatakutan lamang namin ay tuwing mag-aaral kami. Then minsan ay inaabot kami ng takip silim bago makauwi. Lalo na kapag umuulan. Hindi kasi basta-basta ang pag-akyat sa bundok. Dapat mapupit at madulas ang daan. At para mapanatili kaming ligtas ay hindi na muna kami ni Katay pinapasok sa eskwela ng panahon yon. Din ako nagsimulang mainis sa kung sino mang gumagala o nanggagambala na ito. Nakakapirvisyo ng pag-aaral. Masipod din ako mag-aaral sa Sir. Gusto ko yung pumapasok. Sa mga araw na nagdaan ay ang bahay namin ang inaayos ni Katay. At nang sumapit ang linggo, dimena kami nito sa bahay ng aming lolo at lola sa Patag. Diyan niya kami iniwan. Kasama namin si nanay at lola. Si lolo naman ay sumama kay Tatay pabalik ng bundok. Kasama ang binawa ko pang tiyuhin. Sasama pa nga sana si Kuya Rambi pero hindi na pumarig si Tatay ngon. Dito ka na sa nanay at mga kapatid mo, Rambi. Mag-aaral kayong mabuti ng mga kapatid mo ha. Saka na tayo magsama-sama muli kapag maalis din lahat. Wala naman na kaming nagawa na, kundi ang pumayag. Sa kanilang pagbabalik sa bundok ay nagbera si Tatay ng halos kalahaping sako ng asin. Bumili din ito ng 2 mahahabang tabas. Yan bang ginagamit sa pagputol ng tubo matapos itong aniyin. Ang kabas sa isang uri ng paorba pero mahabang patalim. Magkakasama si Tatay, 2 naming tiyo at lolo na bumalik ng bundok. Bago pa man sila umakyat ng bundok, ay isa-isa kaming nilagyan ni lolo ng pangonper. Siniguro din niya sa amin na isang aswang ang nagawang asimpay ni Potpot noong nakarang araw. Maayos na nakakyat sa bundok at dumaan sa maliit na panon. Pero nung malapit na umano sila sa mataas na panon, bigla silang napigilan nang may nakita silang babae na naglalakad. May takip ang kanan mata nito. Pero kapag naglalakad ay hindi mong iisipin na hindi kompleto ang paningin niya. Sa direksyon na kanyang pinanggagalingan ay tila ba nanggagaling ito sa masukal na kakahuyan. Nakapagdalampasan mo yan, ay doon ka lalabas sa ibaba ng buron kung saan kami nakatira. Maya-maya pa ay naramdaman na ni Tatay ang pagbasa ng kanyang bunsa. Kumukuyo ang langis ng kanyang bela. Luis, Dido, maging alerto kayo. Wika ni Gaw na balay kina Tatay. Hindi ordinaryong tao ang nasa harapan natin na yan. Magtatanong pa sana si Tatay kay Nono ano ang ibig nikaw sabihin. Pero nakita niyang nakatingin na ang babae sa kanila. Ngumisi pa ito at nakita nila ang mga matutulis na ngipin ng babae na tila ba puno pa ito ng dugo. Lalapit na sana ito sa kanila pero kaagad itong binato ni Lolo Baroy. Kung kaya't namilog ang namumulang mga mata niya. Napahinto ang nilalang. Napangisi na lamang si Lolo at nagpatuloy na sa paglalakad. Narinig naman nilang bahagyang pag-angil nito at kaagad ay pumasok ito sa kakahuyan
na ang direksyon ay ang lugar kung saan nakita nila Papa at Kuya ang kubo na yon. Bilisan na natin yung paglalakad eh. Di natin alam kung may kasamahan ba o wala yung matandang babaeng yon. Wika ni Tito Dindo. Pagdating sa bahay, gulat na gulat sila. Nagkalat ang alaga namin mga manok sa lupa, Sirse. Wakwak ang tiyan. Wala nang mga lamang loob. Pinatay ang mga ito. Yung klase ng pagpatay ay para bang may galit at ang layunin ay talagang gustong magigante. Tanging ang bahay lamang namin ang hindi napasok nun. May inilagay kasi umano doon na parang proteksyon ng tinatayo pa lamang ito. At hanggat nakatayo ang pinakapundasyon ng bahay, ay hindi makakapasok ang kung anumang nilalang na may bahid ng kadiliman. Sa galit ni tatay, gusto niyang suguri ng nilalang pero kinausap na muna siya ni Lolo na magdahan-dahan sa bawat takbang na kanyang gagawin. Samantalang kami naman sa patag ay nasisiyahan na dahil maayos na ang aming pagkilos. Makakapasok na kami sa eskwela ng maayos at makakauwi sa hapon na hindi natatakot. Pero alam ko, nakagaya ko ay hinahanap-hanap din ng mga kapatid ko ang pamumuhay namin sa bundok noon. Isang tanghali, habang papauwi kaming magkapatid para magpalanghalian, ay nakita kong muli ang nilalang. May takip ang kaliwang bahagi ng mata nito. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang parte ng mata na inasinta ni Potpot. Potpot, nakita mo ba yung nakita ko? Oo ate, nakita ko. Paano yan napunta dito te? Yan hindi ko alam Pot. Bilisan na natin. Si Potpot naman ay dali-daling inilabas ang kanyang tirador. Aasintahin niyo umano ang nilalang kung sakaling balakin pa nitong lumapit sa amin. Maya-maya pa ay tiningnan ako nito dahil ako si Kaloy na noon ay naihina sa takot. At dahil sa karga ko ito sa likod, ay nabasa na rin ang damit ko. Umakto ang matandang tong susugod sa amin pero muli itong tinirador ni Potpot sa kaliwang mata. Yun nga lang, nakailag ito. Ang tenga na lamang nito ang kanyang napuruhan. Galit na galit ang matanda na akmalasan ng mabilis na lalapit pero nakita ito ng kapitbahay nila Lola na noon ay nag-aasikaso sa kanyang manok na panabong. Hoy! Ano yan? Sita nito sa babae. Kagad naman siyang nakita nito. Kung kaya't umatras ang babaeng ito palayo sa amin. Tumakbo kami pa uwi habang umiiyak na pinatawag si nanay. Umiiyak akong nagsumbong kung anong nangyari noon. Gulat na gulat si nanay. Dahil doon na hindi na kami pinapasok pa sa eskwela kahit na nasa patag pa kami. Napayak na lamang ako sa labis na pamimiruwisyo sa amin ng aswang. Muli ay hindi na naman kami makapasok sa eskwela. Kinagabihan, nilagnat si Kaloy. Mabuti na lamang at kahit papano ay maalam si Lola Prima sa kung paano gamutin ang bakas ng aswang. Gumupit ito ng buhok ni Kaloy at laylayan ng damit na suot niya nang makita namin ang miranan na yon. Nagpausok ito ng merong panaspas at insenso. May asin. Kasama ng buhok at ang laylayan ng damit ni Kaloy na ginupit. Ito ang ginamit na pamsob sa aming patlo. Pinaupo kami nito sa banide at inikutan niya kami habang daladala ang pangsob na yon. Umikot siya ng 7 beses habang bumubuling-bulong at bumubuga-buga. 1 minuto pagkatapos niya kaning mapausukan. Sumuka si Kaloy. Hanggang sa maihabas nito ang naningitim at bumubulang laway. Ayon kay Lola Prema ay yun na umano ang usog ng nilalang na siyam na inuwa ni Kaloy kung kaya't magiging maayos ng kalagayan nito.
Makita ko lang muli yung aswang na yun. Hindi ko na palalampasin yon. Matapang na wika ni Potpot habang nilulubog sa langis na may mga halamang gamot ang mga bato na ginagamit yung pambala sa kanyang tirador. Ano yung ginagawa mo, Potpot? Ito yung dadamikan kong pambunag sa aswang ape. Hinayaan ko na damang ito. Kahit na hindi ako sigurado kung epektibo bang kanyang ginagawa. Sumunod na araw, biglang dumating sina tatay at lolo. Nalaman ng mga ito nangyari sa aming magkapatid. Kung sinong nagpaalam sa kanila, hindi ko alam. Kaya pa rin di namin mahanap sa bundok eh. Nandito pala sa patag. Wika ni Papa. Ikinuwento nito sa amin ang ginawa ng ginadang sa aming mga alagang manok. Dadong nagalit si Potpot at si Kuya Randy. Naisipan namang ito ang gumawa ng baslay. Isang uri ng improvised na baril na dawa ito sa kahoy nang ginagamit na bala ay ang pinatuwis na abilya. Kahit may iinis na ay nagagawa pa rin ngumiti ni tatay. Napikipin na kasi sa dalawa ang kabataan nila ni Pio Figueroa at Pia Bindenon. Hindi muna sila bumalik sa bundok ng araw na yan. Nanapili sila ng buong gabi sa bahay sa patag. Bukas, sabay-sabay tayo nila at na bumalik sa bundok. Mas mainam lang sama-sama para hindi na kami mag-isip ng palabdayan dito. Lalim-lalo na itong mga batang to. Tumamo namang kaming lahat sa kanyang sinabi. Hindi naman makakapasok ang nirenang sa bahay kung tutusin. Pero mas gusto nila na magsama-sama na kaming lahat. Ginardabian. Tila ba nagkrakas sa gutan ng huni ng mga hayop sa labas ng bahay. Wala din igil sa pagtahol ang mga alaga naming aso. Pero hindi naman ito lumalabas ng bahay nun. Paikot-ikot ito ng bahay na tila ba sinusundan nito ang direksyon. Langong alumang miralang ang umiikot sa bahay namin. Hindi na lamang ito pinansin pa. Gusto ni tatay na dalhin sa bundok ang pakikipagharap dito. Hindi kasi lahat ng tao sa patag ay naniniwala sa aswang. Kagaya na lamang ng nagligtas sa amin ng araw na yon. Ang paniniwala kasi ng matandang sumuway doon sa babae. Baliw lamang ang babaeng humabol sa aming magkapatid. Kaya hindi na lamang natipagtalo pa si nanay. Sumunod bang araw, sumama na kaming lahat paket sa bundok. Habang naglalakad kami ay naroon ang pakiramdam na merong nagmamasid sa amin. Pero dahil sa marami kami, tumpandi kami nga. Lalo na kay tuloy dahil kinagay ito ni tatay. Alas 5 na ng hapon nang makarating kami sa bahay at natuwa kami sa aming nadapnan dahil maayos at mapibali ng aming tahanan. Maging ang side ng dating kawayan lamang ngayon ay pinaripan na ni tatay ng purong tabla. Ganun din ang bingbing ng aming silidgon. Tangin ang nagsisilbing sala at kusina lamang ang gawa sa kawalan. Pero hindi din ito basta-bastang masisira dahil matibay ang panilang pagkakagawa. Maging ang alada namin mga hayop ay doon na lamang sa loob ng bahay. Ayaw ni tatay na malyari sa mga aso namin ang malyari sa mga manok naming alaga. Ramdam ko na susugod ang mga nila ng ngayong gabi. Huwi ka ni Rono. Maganda kayo. Mga apo, kahit na anong marinig nyo. Huwag na huwag kayong gumawa ng inay, ha? Opo, no. Hindi nga nagkamali si Lord Banoy. Alas 8 pa lamang ng gabi. Iba't ibang inay na ang aming naririnig sa labas. Tila ba nagsasagutan ng mga ito? Maya-maya ay parang may isang kumakanta na nakakakilabot ang tunog na naririnig namin. Ayon kay Lola, orasyon o ano ito ng miralang. Pahiwatig na handa na itong sumugot. Bubilib ako sa tapang ng mila ng mayan. Gawa ng
Hindi nagdadalawang isip kahit pa. Dalawang may maadam sa pangontar sa mga aswang ang nasa bahay ng gabi yun. Si Lola at si Lolo. Isang tinabno ani mo'y inahing manok ang lumapit sa bahay. Nakapagtataka dahil sa inahing manok ang tulog nito. Pero kung makabangga ito sa poste, darig pa ang kalabaw. Umuuga talaga ang bahay. Habang hawak ang ginawang baslay, pumunta si Kuya Randy at Potpot sa kusina ng bahay nun, saan naroroon ang abuhan. Potpot, bakit ka lumabas sa silid? Bumalik ka sa loob. Galit na utos ni Tapray nun. Sa akin galit na kasontay. Alam ko yan day, ako yung nagtira daw sa mapani. Lapit ka dito, aswang. Huliin mo ako. Pag-arahan mo ng loko-loko kong kapatid. Siguro, narinig siya ng nirinaw. Mas nahanro pang nag-alburuto ang hun nito matapos nun. Kaya ang ginawa ni Potpot ay naghubad pa ito ng damit. Lumapit sa bahagi ng bingbing na may konting siwang, lakra siyang isang daliri sa kamay. Pagkalapit niya dito, nakita niya ang maipim at pila bang abalang milalang sa kanyang ginagawa. Tinusok ni Potpot ng balan ng kanyang baslay ang bade na yan. At dahil sa lakas ng pagtusok, rinig na rinig namin lahat ang paghiyaw nito. Huli ka na yon. Harong tawa na sigaw ni Potpot na, kala mo, nanalo lang sa larong petse. Napakanakas ng sigaw ng matanda na hindi pa rin nakaanyos sa lugar kung saan ito tinusok ni Potpot. Naanabasin na sala ito ni tatay pero pagbukas pa lamang ito ng pintuan, may sumalubong na kaagad sa kanya. Napakapula ng mata ng nilalara. Binato ito ni Lolo. Pero bago pa man ito matamaan ay nabanggan nito sa tatay. Kung kaya't wala sa sabili na binaril ito ni Kuya Randy ng kanyang baslay. Pinamaan ng milalang na yon. Napasigaw si Nanay Beg, nakita niya si tatay na maraming dugo ang lumalabas sa tiyan. Nang makita ni Kuya na nanhina ang milalang, ay kaabad nitong pinalian ng lubig ang daig niya. Si Lolo naman, nahuli ang isa pang milalang na noong mga panahon na yon, may tama na ang dalawang mata. Iyan pala ang dahilan kung bakit hindi na ito nagawa pang makalis sa sulok na bahagi ng dingbing. Dahil hindi may ito makakita. Si Tio Fidel at Pio Dindo naman ay pila ba pinako ang mga ito sa kanilang kinatatayuan. Dahil hindi may nagawa ng mga ito ang kumano pa. Kung hindi pa sila binapitan ni Lola para tapikin ng malakas, ay hindi pa nila namalayan na nakatulalang pa na sila habang nakatayo. Sa pagbalik ng kanilang udirat, inutusan sila ni Lolo. Latuluman nila si Kuya Randy na ikali ang dinalawa. Habang wala pa itong lakas. Itinabi nila ang dalawang nilalang na itinali nila sa puno ng kahoy na goma sa harap mismo ng aming tahanan. At dahil sa kampante naman na sila na wala ng kasamaan pa ang mga yon, ay iniwan na lamang nila ang mga ito sa labas nun. Total, alauna na lang madaling araw. Pumasok na tayo at magpahinga na muna. Pagyayaya ni Lolo. Tingin mo ba tay, wala nang kasama ng dalawang to? Wala na yan. Kung meron man dapat sumugod na yung mga yun. Dahil sa pagod at puyat, sumunod na lamang sila sa sinabi ni Lolo. Naabutan pa nila na ginagamot ni Lola ang sugat na tinamo ni tatay. Si Kuya Randy at Potpot naman ay isinalang nila sa baga ang bala ng baslay na kanilang ginawa. Habang sinasalang pa ng mga ito ang bakal, pinahiran nila ito ng langis. Rinig na rinig namin sa loob ang paghiyaw ng babae.
Yung isang nakatali ay lalaki pala. Malalim ang mga pag-ungol na pinapakawalan nito. Kung kaya't alam namin na iniinda nila ang mga sugat na kanilang natamo. Hanggang sa inantok na kaming lahat. Tumigil na rin sa pag-ingay ang mga nilalang na nakatali sa labas nun. Napagpasya na naming matulog na muna at kinabukasan na lamang titingnan ng mga ito. Sumunod na araw, nagising kami sa malakas na pagtawag ni nanay ng aming mga pangalan. Nakapag-impake na mga ito, kaya't ganun na lang ang aking pagtataka. Napatanong ako kung anong nangyari. Minadali ako ni nanay at kailangan na umano naming umalis doon. Bitbit na ni tatay si Kaloy. Sina lolo at lola naman ay nagmamandali na rin kasama ang dalawa naming tiyuhin. Nawala sa isipan ko ang mga nilalang na nakatali sa puno nung gabi. Saka ko na lamang naalala mga ito nang marating na namin ang bahay ni Tio Dindo sa may patag. Tila ba sumusunod lamang ako noon sa mga magulang ko nang hindi ko alam ang mga ginagawa ko. Naliwanagan na lamang ako nung gabi na habang naghahapunan kami. Tay, bakit tayo umalis kagad? Nasaan na yung dalawang nilalang na nahuli kagabi? Kaya tayo umalis anak. Pagkagising namin kanina, wala na. Putol na yung lubid ng makabuhay na naiwan sa puno. Pagpapaliwanag ni tatay nun. Iniisip nila na hindi naligtas ang lugar sa amin sa mga susunod pang gabi. Baka magtawag umano ng mga kamag-anak o kaangkan yon. Kung kaya't mas pinili na nilang lisanin ang lugar. Palipasin na lang muna natin yung ilang linggo bago balikan yung lugar. Isang buwan ang lumipas. Binalikan ni tatay at Kuya Randy kasama ng aming dalawang tiyuhin ang lugar. Naminayang ang mga ito nang makitang sunog na ang bahay na pinaghirapang itayo ng aking magulang. Dahil doon, nagpasya na lamang si tatay na harapin na lamang ang kabuhayan na ibinigay sa kanya ni Lolo sa patag noon. At dahil wala pang asawa si Tio Dindo, doon kami pinatira sa kanyang tahanan. Hanggang sa makapagpatayo na si tatay ng sarili naming bahay na inipon niya mula doon sa binentang lupain sa may bundok. Malapit na ito sa eskwelahan. Doon na kami nakapag-aral na maayos. Matapos ng pangyayaring yan, Sir Seth, ipinagpasalamat na lamang namin na hindi na kami ginambala pa ng matandang yon. Hindi ko na rin nabalitaan kung ano ang mga nangyayaring kababalagan sa may taas ng bundok. Kung nambibiktima pa rin ba ang mga aswang doon. Ako po si Rian. Ito po akong palalan. Isa ako sa mga listeners sa tadahala nyo. Tatlong taon na nakalipas mula ng pumanaw ang kapatid ng aking ama. Natawagin na namang napin sa palalang Tita Lucy. Nung nabubuhay pa siya, masaya naman yung angkod namin. Hindi tulad ng iba na watak-watak at nagkakaaway noon. Marahil kasi ang mga magulang ng aking ama na ay taradong matalik na magkakaibigan, sula pa lamang ng mga bata mo ito. Masaman pero ito si Tita Lucy. Ang masasabi kong pakaiba sa lahat. Medyo isolated po ito. Hindi nakapag-asawa. Tahimik. Isang tanong, isang sagot. Madalas talala pero kahit papano ay nakikihalubilo din ito kapag may reunion at may salo-salo. Noong una, hindi ko alam o hindi alam ng mga henerasyon namin kung bakit dalan si Tita. Gawa nang kung hindi nahihiya at natatakot kami dito. Pero ang nakakamangha ay yung mga maguwang namin, mga pipo at pipalon. Para bang salay na yung mga yon. Hindi big deal sa kanila ang gawin ni Tita Lucy. Nung pumanaw si Pipa, saka namang namin nalaman ang kwento niya na ang kanyang kapahinikan ay bula pala ng isang kakaibang binadala niyang pangyayari
Na magmula nang malaman namin yon, ay peladong no nilabot ako, Sir Seth. Kwenta na ito ni Papa, ni Mama at ng aking lolo. Si Tita Lucy ay merong 3 kapatid, kasama ng aking papa. Si Papa ang uniko iyo o nadi-isang lalaki sa kanilang magkakapatid. Noong mga panahon na lumalaki sila, ay napakaganda umano ng buhay nila. Si Papa na pangalawa sa panganay ay naabutan pa dati na nag-iikaw sila at panabuhay nga sa munggo si Tita Lucy. Para bang maswerte ito. Maganda na ang buhay ng pamilya nila noon. Sa madaling salita, may mga kasambahay sila. Mga yaya na kasama nila palagi kahit saan magpunta. Kapag bumabiyahe ay may sarili silang mga padahapid sundo at kung ano-ano pa. Ayon kay Papa, noong kabataan ni Tita Lucy, nakulip ito, pasaway, spoiled, at ginagawa ang kung ano ang gusto niya lang. Maganda po si Tita Lucy. Yung mga mataya, napakapulay. Medyo rin di matuwid ang mga buhok niya. Mahabang pinikmata. At yung labi, ang alam mo kahit sa ibad niya nung pumanaw siya, para bang nilabi ng pirhen. Benda pinakot din siya sa amin yung itsura niya. Alam mo yung benda na parang mga kalaban o yung mga witch sa mga palabas ng Bisky. Ganun na doon po yun. So parang yung buhay princess ang lasilita. Hindi din siya maaway na mga nakakatanda niyo kapatid dahil sa inaasahan nila papanoon na talagang hindi sila kakampiyan ng mga magulang nila. Marami din ang umahanga kay Tita Lucy. Habang nagdadala diaper, mula sa mga trabahador, magsasaka, mga kaklase, hanggang sa mismo mga kilalang tao sa lugar nila. So maniwala man tayo sa hindi Sir Seth. Meron pang dumabalaw sa kanya noon na nagpakipang gilas. Nagpababa talaga ng helicopter na sasyan noon. Pero ayun nga, na napiling nakabackward si Tita Lucy. Kinapapa at sa mga magulang niya. At isa pa, pihikan din si Tita noon. At ang ikinadin ba naman ng minpalibad niya noong mga panahon na yun ay hindi niya pariridad ang relasyon. Napatakot daw kasi umano si Tita na baka hindi mabigay ng makakatunuyan niya ang luho niya. Kaya nakafocus na lamang siya sa pag-aaral noon. Halen sa nasa kolehiyo la si Tita Sir Seth. Nang magkaroon ng kamalasan sa hanap buhay sila Papa noon. Nagsimula ang lahat ng maximum pisilono at talagang marapa ito sa ospital ng mga inaw araw. May mga negosyo din silang nalugi at napakbuhan ng mga kasosyo nila. Nung huli nga, talagang hindi na nila mabigay ang sobra sa pangangailangan ng kanilang mga anak. Ito ang naging dahilan para magbalik sa dating buhay sila Papa. Sa kanila ayos lang. Pero ang talagang natagalan sa pag-a-adjust ay si Tita Lucy noon. Kailangan kasing mag-compute at maglakad ni Tita Lucy noon. Magtipid kung maaari. Bihira lamang ang jeep noong mga panahon na yon. Kung hindi tricycle, nauso din po noon ang tinatawag na multicab. Yung parang maliit na jeep. Nagagawa naman umano ni Tita Lucy na pumaroon at pumarito sa biyahe. Na hindi kalaunan, para mas makatipid ay pinagdom na lamang nila ito sa isa sa mga kumari ni Lolo, na ninang din ang isa ko pang tiyahin. 2 hanggang 3 beses lamang sa isang linggo, umuwi si Tita Lucy. Depende sa kagustuhan niya. At kung minsan ay dinadaan pa ito nila Lolo at Lola para kung sakaling may kailangan siya noon doon sa bayan. Isang partikular na hapon noon. Umuwi si Tita Lucy doon sa bahay nila na nakabusangot. Literal na mataray ang muka. Inasarit ko nila Papa kung kaya pa daw ba niya yung konting pagtitipid nila noon. Hindi naman nagreklamo si Tita pero dahil sa prangka ito, ikinuwento nito yung tungkol sa isang matandang driver na tingin umano ni Tita ay weirdo na ang pag-uugali. Yung matandang driver na ito ay isa sa mga nagmamaneho ng iba't ibang pampublikong sasakyan sa lugar. May tricycle, may multicab, at minsan ay konduktor pa ito ng bus
kapag bayan-bayan na ang sasakyan mo. Nakikita din daw ito nila Papa pero hindi naman nila pinapansin gawa ng mukhang normal lamang ito. At saka 'di ba, mula nang magkaroon sila ng kaya sa buhay, ay bihira lamang sila kung mag-commute noon. Ayon kay Tita Lucy, umabot na nga sa puntong napapadalas na ang sa kanya sa minamaneho ng matandang yon. Ang matandang ito, kung titingnan mo ay may kaputi ang lalaki. Saktong payat ang katawan. May katangusan ng ilong pero patalim na nakakatakot nga. Manipis o may pagkapanot ang buhok nito, yung sa bandang tuktok. Pero yung gilid ay mahaba na abot hanggang batok. Manipis lamang yon. Kung minsan ay basang-basa pa umano tingnan. Kadalasan, hindi maaninag ni Tita Lucy ang kabuuan ng mga mata nito. Pero noong huli nga, ay napansin ni Tita na tila ba may kakaiba na rito. Parang naging komportable na siyang sakay lagi si Tita noon. Kinokomplement niya yung ganda. Na kung buhay lamang daw ang apo niya ay parang kasing edad na niya ito. Mga ganon. Nagtataka lamang si Tita dahil mapaumaga man o hapon. Kapag pupunta na ito sa sakayan ay nagkakataong andun lagi ito. At kapag nakikita niya si Tita, saka ito bibitaw ng mahabang ngiti na nakakapanindig balahibo umano noon. Ipinagsawalang bahala pa umano nila Papa at ng mga kapatid niya ang ganong sabi ni Tita Lucy. Dahil nga nasa isip nila noon, talagang spoiled na babae si Tita. Ngayon pa lamang siya nakakasalamuha sa iba't ibang tao na may iba't ibang estado sa buhay. Mga iba-ibang mukha, ganon. Biniro-biro pa nila si Tita noon na baka kahit nga siya ng matanda at malay niya silang magkakatuluyan. Pairita lamang umano itong umalis. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw, palagi pa rin nakakasakay si Tita Lucy sa sasakyang ang matandang driver ang nagmamando. Ipinagpapasalamat niya naman ang parte na marami-raming tao ang sumasakay noon. Pero kahit ganun pa man, napapansin pa rin ni Tita Lucy at nahuhuli niyang agaw tingin sa kanya ang matanda. Kung kailan ang mga pasahero ay abala sa kani-kanilang ginagawa noon. Matalas umano ang ngiti ng matandang ito na nakikita niya sa salamin ng sasakyan. Hanggang sa isang partikular na araw ron. Ang pagkakananda noon nila Papa, buwan ng Hunyo o Hulyo, basta tabulan noon. Sa kasabsadan ng bilin na milanip, nakita nila si Tita Lucy na tumakbo mula sa tarangkahan. Walang payong at basang-basa noon. Ultimong ang dala niyang bag, basabi noon. Para siyang nababaliw ng umangawa habang patakbo si Lolo na sinalubong ito at pinakuha sa mga kapatid niyang babae para bihisan itong si Tita. Takot na takot ito. Paulit-ulit na tinatanong nila Papa kung ano ang nangyari noon. Kung nagahasa ba kung ano. Pero napakataas ng dablag niya noon. Sumabay pa yung buwan ng dalaw niya. Ilang araw na walang tulog si Tita Lucy. Meron itong napaparaginipan na sigaw ng sigaw. Ang sabi ng doktor ay nagdibiliryo lamang umano ito, sir. Para bang sa pling nala nagilip siya ng nakabilap. Pagkaadim po nga pa nito ay wala na itong maanalan noon. Pero bising na bising at hindi ito umiimik. Nawa na ang love na Tita Lucy. Makalipas lamang ang ilang araw noon. Pero masakipin pa rin umano ito noon. Tunala, hindi nakausap na mabuti. Though, kung mga gawain lamang na regular, kapain, tatanungin normal, sumasagot naman pero iwas na iwas siya dun sa parte na bakit siya nagkakaroon. Noong mga panahon na ito ay hindi naisipan nila Papa na ipakonsulta na sa mga albularyo o manggagamot hipita. Nakausap pa nila Lolo noon ng eskwelahan na isang linggo pang hindi makakapasok si Tita dahil nga sa hindi pa ito maayos. Bita sa parte din na ito, Sir Seth.
Napag-alaman nila nung pumunta nga sila sa eskwelahan na yung kwarto kung saan nagbo-boarding si Tita Lucy ayon bibi sa kumari niya. Nung pumasok na daw siya doon dahil di nagbigay alam nga ni Lolo ang problema ni Pipa Lon. May kakaibang langsa umano ang kwarto. Wala namang pinapasok na pagkain din si Tita. Bawal yun. Malimis ang kwarto na yun. Ang mga damit nila doon ang mangilan-gilaw mga damit at saka mga libro sa eskwelahan. At yung langsa ay nagmumula doon sa tuktok ng mababang drawer. Saan nakapatong ang lagayan ng labahan ni Pipa. At umaabot do sa may bintanang jealousy na parabang may nampahid no kung anong nabubulok na patay na hayop doon. Pero diyan pa man, hindi nila ito kinolekta sa nangyari sa kanya. Baka lamang may nakapasok na pusa na nagkasya doon na may biblik na patay na dagagi pa. Hanggang sa ito na Sir Seth. Isang araw, wala halos tao sa bahay na Papa. May kanya-kanya silang trabaho. Yan isang kapatid ni Papa ay nag-aaral din noon. Ang lapira lamang noon na si Tita Lucy. At dahil nga sa hindi ito maiwan ay pigod isang araw niyo na ang dati yun kasambahay na padabawan lamang din sa kanila. Napalalanan na namang naping anding Rina. Hapon daw noon. Makulimbi ang mga panahon dahil tabulan. Natutulog si Tita Lucy sa may sala. At siya naman, may inaasikaso sa kusina. Rampampi naman si Tita sa kanya. Dahil sa aling Rina, magslibi ng yaya ni Tita noong kabataan nito. Meron daw naririnig na parang kanuskos si aling Rina na nagmumula sa may isa sa mga bintala sa may sala nun. Yung bintana nila noong mga panahon na yun ay yung sliding lamang pero sa namin po yun na makapal na malabo. Kumbaga, ang umaaninag mo lamang sa labas o loob ay parang anino o blurred. Ganon. Sabi ni Aling Rina, hindi pa naman kami kanakas ang hari doon. Bakit yan ang ilay? Tinipigan niya rin umano ang bintana ng kusina at parating pa naman bin palaga ang ulan doon. Sinirip na si Tipa na natutulog at ang muling kumalusko sa bintana ay dadli-dadli niya ipo sinirip. Titangki pa niya Sir Seth na merong nakabikip doon. Anino yon? Ang pwesto ay bikip na sa bintana na yon. Pagkatapos ay yung dalawang kamay ay parang nakataas at nakadikip din. Parang tuko ang pwesto. Sa takot ni Aling Lina na baka masamang tao yan. Hinanap niya ang katloasin ni na Papa pero hindi nga mahagilap o makipa lamang noong mga oras na yon. Nakapila na lamang siya doon habang pinagmamasdan ng anino. Mga ilang segundo bago siya may masmasan na tuluyan na lang bumagsak ang ulan. Mabilis at malakas yung ulan doon. At kipang-kipa ni Aling Lina kung paanong parang tukong bumaba ang anino at liwayo doon. Minakasan ni Aling Lina ang loob na takbuhin ng bintana. At nang pagbukas niya dito Sir Seth ay umaalinaso na amoy ang sumalubong sa kanya. Para daw siyang sinalubong ng tao may babaong hininga nang nakawala noon. Iyo. At ito pa, maputik ang lupa noon. Diba, bago pa magsimula ulit ang ulan, bago pa man mabura ng ulan ng mga bakas ng nilalaw, ay nakita na niya ang bakas nito padayo. 4 na paa ang gamit nito. Hindi paa ng kung ano hayo pero parang paa at kamay ng taong nakabakas sa may lupa. Ang ginawa ni Aling Rina ay magsimbi daw ito ng kanbida at nagbesal na lamang sa altar. Ang umang dumating noon ay ang kapatid na babae ni na Papa, yung pinakapalanay. Kabit may kinuwento ni Aling Rina ang nasaksihan noon. Ganon din sa mga sumunod na dumating. Si Pipa Lucy, wala pa ring inik. Laki ginigramang noon. Alam mo Sir Seth,
Kung kailan kompleto na yung pamilya ay doon lamang daw nabiyabasa ng mga alaga nila ng aso na umiirak at hindi nila alam kung saan galing noon. Dito na napagdesisyon ng bila lolo at lola na ipagamot si Tita Lucy sa mandodamot o mga albularyo. At para makasiguradong totoong manggagamot ay kinuha nila yung isang kakilala ng kapatid ni lola na siya umano maalam talaga. Dahil may karanasan din po sila lola noong kabataan niya sa mga aswala. Bali itong pamilya na ito, kilalang manggagamot. Ang lola nila, yung nagpaanak sa lola ko sa tuhod para maging ligtas sa mga aswala. Pinapin na nila si Tita Lucy noong sumunod na araw na yun. Punong-puno umano ng usap yung kwarto kung saan siya pinawas, sir. Dahil na rin sa ritual ng manggagamot na ito. Sabi, may nagkaka-interest na umano kay Tita Lucy dahil sa maganda nitong kaanyuay. Natutuwa sa kanya. At banging balo umano ito. Palagi umano itong nakakasalamuha ni Tita Lucy ngayon. At parang nababaliw na raw ang nilalang na ito sa kanya. Pasintabi po sa mga nakikimig pero dumagdag po umano ang pagnalasan ng nilalang dito. Minsan itong sumakay sa kanya na merong buwanang dalaw si Pipa. Mga kagiliw, bago ko ipali yung kwento, parang naikaparehas din ito sa short story natin dati na mabango din sa mga aswang yung merong buwanang dalaw. Ganon, basta pasintabi po sa mga kumakain ng mga masela na nakikinig dyan. Meron pa itong ginawang panghipnotismo kay Pipa para kahit papano ay makapagsalita ito. Dahil nga mula nang na-trauma ito ay iwas na siya sa kung ano ba ang nangyari sa kanya. Matapos noong hipnotismo, pinainom ng tubig si Pipa. Tapos ay pinatulog na noon. Ang sabi ng mangdadamot ay pagkagising awan na nito ay saka ipagpanungin dahil maikikwenta nito lahat ng nangyari sa kanya. Kaya naman pagkagising ni Tita Lucy ng hapon na yun. Nagpipon-tipon ng buong pamilya para tanungin at alamin ko ano nga ba ang nangyari sa kanya. Ganito ang kwento ni Pipa noon. Bumalik ito doon sa parte nung huling na ikwento niya kila Papa ang weirdong pag-uugali ng matandang driver na ito. Naulit pa umano yon, sabi ni Tita Lucy. Ilang beses niyang napapansin na may mali na sa mga mata nito. Titig, ngiti ng matanda habang siya ang sakay noon. Hanggang sa isang partikular na araw noon, sumakay ulit si Tita. Nagmamadali siya dahil sa palakas na ang ulan noon. Sumakay siya sa multicab na noong mga panahon na yon, ay sa harapan na lamang umano ang walang pasahero. Sumakay siya. Iba daw ang multicab noon pati kulay. Kaya hindi alam ni Tita na ang sinasakyan niya pala noon ay yung matandang driver. Na ayaw mang isipin ni Tita pero para bang sinadya niyang walang makasakay na iba sa harap noon. At tila ba tsinempo niya napasakay na siya noong mga panahon na yon. Kulob ang sasakyan noong mga panahon na yon. Dahil sa maulan, yung mga bintana ay may mga takip na para hindi mabasa ang mga pasahero. Marami ang nagrereklamo noon dahil sa maasim at malansang amoy nga. Pero ang sabi na lamang ng driver ay dahil nga may mga nagsakay nga daw ng mga panindang isda sa palengke doon. Dito na hindi malaman ni Tita Lucy kung bakit hindi siya mapakali sa tabi ng driver. Para bang may nagsasabi sa sarili niya na umalis na siya doon. Pero hindi niya magawa dahil sa mababasa nga siya. Nung una ay kinakausap pa umano siya ng matandang driver gawa nga ng kilala nga siya nito. Amoy na amoy ni Tita Lucy ang masamang hininga nito. Hanggang sa tumigil na ito sa pagsasalita at naramdaman na lamang ni Tita Lucy na malalim na ito kung huminga noon. Parang hinihika na may garalgal ang paghinga nito. Ang nakapagtataka ay hindi ito napapansin ng ibang mga pasahero.
Marahil ay malakas ang ulan noon. Tapos ay walang ano-ano. May naramdaman si tita sa kaliwang braso niya na parang mainit-init na tubig na tumutulo noon. Nakapagtatakang doon siya nababasa kung sakali mang pumapasok ang tubig ulan. Dahil yung kaliwa niya ay yung driver niya. Nang tingnan niya ito, Sir Seth, meron niyang likidong gumagapang mula sa balikat niya, patulo sa may braso niya pababa. At nang tingnan niya kung saan ito galing noon, sa balikat din ng matanda, naggaling sa leeg, naggaling sa bibig nito. Na noong mga panahong natignan ito ng maigi ni Tita Lucy, ay kagat-kagat umano ng matanda ang binpo nito sa bibig niya habang sumisinghal na parang aso noon. Nag-uugat ang leeg at mukha at ang hindi makakalimutan ni tita ay ang namamaga nitong palibot ng mata at namumula pa. Para bang may pinipigilan ng matanda doon sa bibig niya na yon. Nang amuyin ni tita ang basang yon, hindi yon galing sa tubig ulan. Laway yon. Kasing amoy ng hininga ng matandang driver na yon. Nang magkaroon ng pagkakataon si tita na makababa dahil may pumara ay dagli-dagli itong bumaba nun. At sa awa ng may kapal, ay may sakto namang pampasaherong tricycle ang nakaabang sa binaba niya pabalik sa dorm. Grabe sir, kahit ilang beses na kuskus ni tita ng braso niya, hindi umano mawala ang amoy na yon. Diring-diri umano si tita. Wala din naman siyang ka-idea tungkol sa mga nilalaw. Kaya naisip niya na baliw lamang talaga ang matandang yon. Ako po si Robert, taga-Antique. Hayaan niyo po akong magbahagi ng kwento patungkol sa isang aswang na itago na lamang natin sa pangalang Kenneth. Ayon sa impormasyong nalaman ko, buong detalyeng pananaliksik at pagkakonekta sa bawat senaryo. Nangyari ito dekada 70. Sa lugar din namin ito nangyari. Sa may Antique. Lumaking mag-isa itong si Kenneth. Kung isipin, parang napaka-imposibleng mabuhay. Itinakwil ito ng kanyang mga magulang sa kadahilan ng isa itong aswang. Itong nanay niya na itago na lamang natin sa pangalang Amaria. Napaibig sa isang lalaking hindi niya pakilala ng lubusan. Huli na nang malaman nito na isang aswang pala ito. Nung dinadala niya sa sinapupunan ng naging bunga ng pagsasamahan nila, doon niya ito nalaman. Iniwan ni Amaria ang nakalaguyo. Naiisip niya noong ipalaglag ang bata pero may nakapagpayo na isang albularyo. Baka umano tao ang lalabas at hindi isang aswang nun. Bigyan muna umano ng pagkakataon nito na maranasan ang buhay at baka may pag-asa pa. Naisilang ni Amaria ang paslit nun. Normal ang paglabas. Pinalaki ito at noong nagtungtong na sa edad na 6 na taong gulang, merong natuklasan si Amaria. Mabilis ang bata. May kakaibang titig ito na parang isa umanong tiyanak. Dito niya na napagtanto na nagmana ito sa kanyang kalaguyo dati. Papatayin niya sana ito, pero pinili niya na lamang na iwan yon. Sa isang bahay sa liblib ng Antique nakatira si Amaria at dito na iwan ng paslit. Ay naman si Kenneth na siyang nabuhay kahit walang nag-aalaga. Yung albularyong minsang nakapagpayo na wag ipalaglag ito noong nasa sinapupunan pa. Lagi umanong nakamasid sa kanya nun. Malayo sa kapitbahay at wala ding gaanong napapadaan sa lugar. Kung kaya't bihira lamang ang nakakapansin kay Kenneth. Sa murang edad na yon, namulila ang paslit. Inaantay na bumalik ang kanyang nanay. Umaga, tanghali hanggang gabi siya nakatunganga sa may beranda. Milamasdan ang gaan pababa ng lugar.
kung may lilitaw ba na nanay na papauwi sa kanila. Araw-araw yung ginagawa ni Kenneth. Pero wala. Hindi na umuwi ang ilaw ng tahanan. Sa kabila ng pangungulila, hindi ito naging dahilan para sumuko ang batang yon. Kumayod itong mag-isa. Pinakain ang sarili sa pamamagitan lamang din ng sariling pagsisikap. Pero ang ginagamit nito ay ang abilidad ng pagiging aswang. Malapit sa gubat, kung kaya't maraming pagkain ang batang ito. Walang kaibigan, walang dumadalaw, at walang nakakausap maliban na lamang ang sarili. Ang problema pa dyan, limitado ang kanyang kaalaman sa pagwiwika. Wala talaga siyang nakakasalamuha at hindi din buo ang kanyang kamalayan nang iwan ito ng kanyang ina. Nagmistula itong taong gubat nun. May nakikita siyang isang matanda na laging nakatitig sa kanya. Pero natatakot siya dito. May kakaiba kasi umano sa kanyang katawan kapag naroroon ng matandang yon. Ito na yung albularyo, Sir Seth, na laging nakamasid sa kanya. Para bang binabantayan ang paglaki ng bata at inaalam ang kung anong klaseng aswang yon. Kung masama ba o mabuti. Nagbabalak din kasi ang albularyong patay nito at nag-aantay lamang siya ng pagkakataon. Kahit papano, pinibigyan niya pa ng panahon ng bata at pinag-aaralan ng pagiging aswang nito. Itago na lamang natin ang albularyo sa pangalang Mang Dante. Alam ni Mang Dante ang tatay ni Kenneth. Napakapangis at mapanalasa umano yon. Napaibig nga lang kay Nanay Amaria kaya pansamantalang naging mabuti. Ano't ano pa man, naroroon ang diwa ng pagiging aswang at babalik din ito sa pagiging masama. Halong awa at pagnanais na mapatay ni Mang Dante si Kenneth noon. Hindi may pagkakailan kung sa normal na bata pa ito. Talagang napagkaitan ng panahon at pagmamahal. Kahit papano, may karapatin ding mabuhay at maranasan ng biyaya na bigay na may kapal. Usaping aswang na kasi kaya tinitimbang talagang maigi ni Mang Dante kung dapat bang mabuhay o dapat patayin. Ayos lang naman sa kanya kung hayop lamang ang kakainin nito. Pero sa oras na makita niya o may magsumbong na inaabalang tao, papatayin niya umano talaga ng walang pag-aalinlangan. Lumaki ng lumaki si Kenneth hanggang sa nag-adjust na ito. Ang uwian niya ay ang bahay pa rin naman nila. Tutunayan ay malinis ang paligid dahil itong si Kenneth. Hanggang sa mga panahong yon ay umaasa pa rin na babalik ang kanyang nanay. Ilihahanda niya lagi ang bahay na dapat malinis lagi ito. Isipin niyo, ganun kamartir si Kenneth. Wala siyang alam na iniwan pala siya dahil isa siyang aswang. Ang iniisip kasi ni Kenneth, ang pagiging ganun niya ay normal lang sa kanya. Yung pagiging mabilis at malakas, iniisip niya na ginagawa din ito ng ibang taong nakikita niya at ilang mga kabataan. Ang kaibahan nga lang, may mga magulang ang nakikita niyang kaedaran noon. Hanggang sa dumating umano ang punto na palawak na ng palawak ang ginagalang lugar ni Kenneth. Para bang palaboy ng suot nito. Nagismistula siyang taong grasa. Nakasunod at nakasubaybay lagi sa kanya si Mang Dante. Ganun pa rin ang prinsipyo at pananaw, lalo na ang hakbang sakaling magkamali si Kenneth. Nakahanda na ang tigalpo, patalim at ilan pang mga gamit panghuli at pangpatay rito. Yun nga lang, nakikita ni Mang Dante na hindi naman nangahamak si Kenneth noon. Mahiyain ito. Matitigan mo lamang ay bigla na lamang tumatakbo. Laging tampulan siya ng mga marites noon. Nakesya may baliw daw na bata na nakatira sa gubat. Taga saan kaya ito? Sino ang mga magulang at ano ang pangalan? Minsan pa, binabatay itong si Kenneth. Lalo na't kapag may napapadaan ng mga estudyante at nakita siyang nakabungad sa gilid ng kakahuyan. Hindi pinapatulan ni Kenneth. Bagkus ay tatakbo ito at kitang-kita yan ni Mang Dante. Takot na takot ang bata at nangingilib ang luha sa mga mata.
Hanggang sa unti-unti nang nabubura ang pagnanais na pagpatay dito ni Mang Dante. Namumutawi na sa kanya noon ang pagkaawa. Naiisip niyang kung siguro'y nagabayan pa ang paslit, mas magiging mabait yon. Nakikita niyo naman kasing mabait yon. Konting detalye lang, Sir Seth, para mas maging malinaw sa lahat ang postura ng lugar. Itong bahay ni Kenneth. Payak na tahanan na karaniwang makikita sa liblib. Isang palapag na nakaangat sa lupa ang sahig. Ang kusina ay nasa likod, na ang sahig naman nito ay lupa na. Bale, nakadugtong lamang yon. Nasa bandang gubat na talagang tirahan. Nasa dalisdis ng bundok at ang ibabaw, gubat. May mga kapitbahay pero nasa baba ito. Nasa baba din ang bahay ng albularyong si Mang Dante, na kung saan naman ang bahay nila ay malaki at nakabungad sa malawak na sakahan. May maliit na kalsada dito na naging daanan ng mga magsasaka sa pagtatawid ng ani patungo sa bayan. Isang araw, dumalaw si Mang Dante. Nagkataon na nasa likod ng bahay si Kenneth. Mas lalong naawa siya dito. Lalo na nang makita niyang kumakain ito ng langka. Kumakain siya ng prutas ng ibig sabihin lang, hindi talaga ito purong aswang. Kumbaga, para lamang ding tao na kumakain ng karne, kumakain ng gulay at prutas. Nang makita si Mang Dante, napayuko si Kenneth at hindi gumagalaw. Inbang tipong hiyang-hiya na halong may pagkatakot. Dong, magandang umaga. Huwag ka mag-alala. Wala akong gagawing masama. Kamusta ka na, Kenneth? Sa kabila ng mga sinabi niya ni Mang Dante, hindi nagsalita si Kenneth. Walang ano-anong pumasok ito ng bahay at natago sa ilalim ng lamesa. May pinto sa likod at ito na yung kusina. Napapailing na lamang si Mang Dante. Hanggang sa nagsalita ng pautal-utal si Kenneth nun. Ang sabi nito, wala daw siyang pangalan. Hindi daw siya nabigyan ng pangalan ng nanay niya. Inaantay niya pa rin umano ito hanggang sa ngayon. Para umanong dinurog ang puso ni Mang Dante noon. Sa lakas ng tama ng mga binitawang salita ng bata, napaluha ang manggagamot. Napaka-ignorante nito ayon pa sa matanda. Nakalimutan ng pangalan. Sa bagay, 6 na taon pa naman ito ng iwan. Bagay na hindi mapagkakailang malilimutan talaga. At kung sakaling may natatandaan ito, ay yun lang mga sandaling iniwan ito ng kanyang ina. May pangalan ka, Dong. Kilala kita. Kilala ko ang nanay mo. Kilala ko kayo. Si Kenneth ka. Huwag ka matatakot sa akin. Kaibigan ako. Ang ibig kong sabihin ay mabait ako na katulad mo. Umalis ka dyan sa ilalim ng lamesa. Sige na, Dong. Dito pa lamang inangat ni Kenneth ang kanyang paningin. Tumitig ito kay Mang Dante. Marahang gumapang at pumanhik ng upuan hanggang sa pumatong sa lamesa. Nakalukot lang ang katawan. Yakap ang tuhod at sobrang amo na mukha nito. Umupo si Mang Dante sa may upuan. Nakipagtitidan kay Kenneth. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang kaibahan sa normal na tao. Aswang na aswang. Sobrang haba na ng buhok. Ang dumi ng kamay at paa. Yung mga kuko pa, may mga nakasiksik na lupa. Tapos sa mga ngipin nito, yung ilan, sira na. Huwag ka nang umasa sa nanay mo. Tingin ko hindi na babalik yon. Sinasaktan mo lang yung sarili mo. Alam kong uhaw na uhaw ka sa pagmamahal. Lahat ng bagay na meron sa'yo, alam ko yon, araw-araw. Aalagaan kita, Dong. Ayos lang sa'yo. Pwede mo akong tawaging tatay. Hindi kaya ko po yung sarili ko. Hindi ko kailangan ng alagaan ako. Tumango si Mang Dante. Naiintindihan niya ito. Sanay na mabuhay mag-isa. Kung kaya't bakit niya nga ba ito sinabihan pang alagaan? Sinabi niya na lamang noon na kung sakaling bibisita siya sa bahay ni Kenneth, huwag siyang katakutan.
Imbis, ituring na mabuting kaibigan. Alam niya naman umanong walang sinasandalan nitong si Kenneth. Hindi umaasa sa iba, pero may kinakailangan pa rin ito na normal na sa isang tao. Lalo ng simpatya at pagtrato na mabuti. Kaya ano man ni Kenneth na gawin ito ng matanda para kahit papano mawala ang pangungulila at makaranas ng pagmamahal. Pumayag itong si Kenneth. Naisip ko, Sir Seth, na kung gaano katalinong matandang ito. Lumalabas na iniba niya ang pamamaraan para kunin ang tiwala ng bata. At ayun nga ang nangyari. Araw-araw nang bumibisita si Mang Dante. Kung minsan pa, dinadalan niya ng pagkain. Pero tinatanggihan ito ng lubos ni Kenneth. Talagang hindi kinakain at nabubulok na lamang yon. Walang malalang naman imano ito sa matanda. Hanggang sa kalaunan ay nagkakaroon na sila ng mabuting ugnayan. Yung tipong nagagalak na si Kenneth sa araw-araw. Lalo na kapag nagpapakita na si Mang Dante. Nakaniti ang bata habang nakabungad sa bintana. Ang hindi nito namamalayan, unti-unti na itong nagiging normal. Aswang man sa katauhan pero may mga kinikilos na itong matatawag na hindi irihis. Yung irihis po, yung may sariling mundo. Ginagaya ni Kenneth ang ginagawa ng matanda. Lalo na kung paano magsalita at kung paano ito makitungo. Nagmamano na nga ito sa albularyo. Unti-unti ding dumadami na ang mga pangusap na nalalaman ni Kenneth noon. Yung nagiging tuwid na magsalita. At dahil sa lumalalim ng saklaw ng bata, nagkakaroon na ito ng ideya. Hindi na maiiwasang magtanong ng magtanong. Kung ano-ano na lamang. Maging ang katanungan sa kung bakit parang nahihirapan siyang huminga sa ting naroroon yung matandang yon. Bukod pa dyan, naiilang siya dito dahil nakakasilaw umano. Iniinda niya naman ito. Dahil wala namang ginagawa sa kanya masama ito. Naiiba si Mang Dante kuno ayon sa kanya. Ang matanda lamang ang sa tingin niya ay may reaksyon ng kanyang katawan. Si Mang Dante naman noon, nag-aalamang sabihin ng katotohanan. Baka kasi magkaroon na ng kaalaman ng bata at isipin itong naiiba siya sa pangkaraniwang tao. Kaya ang ginawa ni Mang Dante, sinabi niyang isa daw siyang aswang. Si Mang Dante mismo ang aswang, imbis na si Kenneth noon. Nagtanong naman ang bata kung ano ba yung aswang na yan. Ay naman kay Mang Dante, isang masamang halimaw. Kumain ng tao at nagiging halimaw ang itsura. Pero pinili kong maging mabuti at mamuhay ng normal, Kenneth. Walang nakaalam sa pagkatao ko maliban na lang sa'yo. Hati-natin lang to ha. Kaya nga gusto kong maging kaibigan ka kasi nga gusto ko din makaranas na maging tao. Ganun ang aswang? Baka patay niyo ako. Tapos kainin. Maawa po kayo sa akin. Humagalpak ng tawa itong si Mang Dante. Hinapuap niyang ulo ng bata. Sinabi niya dito na bakit niya naman gagawin yun na bago na umano siya. Gaya ng sinabi niya, mabait na siya at ayaw niya nang maging mamamatay tao. Dagdag pa nito, naging mabuti umano siya dahil kay Kenneth, na siya namang nagpangiti sa bata. Para bang ang halaga niya sa buhay ni Mang Dante. Tito'y parang naging gabay pa si Kenneth sa kanya. Mas nagiging mabuti ito at talagang huwaran. Paano ba naman kasi? Sinabi ni Kenneth ang lahat, lalo na yung mga kumukutya sa kanya. Kahit nasasaktan daw siya ay hindi niya pinapansin ang mga ito. Pero minsan nababanas din umano si Kenneth, lalo na kapag nasosobrahan. Naiinggit din siya sa kabataan na may mga magulang. Pero umaasa siya na magkakaroon din siya ng ganun balang araw. Labis na nabilib si Mang Dante sa mga puntong ito. Napapaluwa ang mga mata. Naiisip na dapat tuon pa sana niya ito ginabayan. Dahil ang naging resulta ay hindi masamang nilalang kung hindi napakabuti nito. Mas naging mabuti pa sana kung yung nanay ay inapayuhan niyang wag iiwan si Kenneth. Ang totoo kasi, si Mang Dante din ang dahilan kung bakit nilisan ni Nanay Amaria itong si Kenneth.
Sobrang nagsisisi ang matanda nun. Nagtuloy-tuloy yung ugnayan nila. Mas naging malapit pa sila sa isa't isa. Ito namang si Kenneth ay pinagupitan ni Mang Dante. Hinayos sa mga sinusuot at naging tao na nadatingnan. Hindi yung parang masahol pa sa basahan. Kung nasaan si Mang Dante, naroroon din si Kenneth. Pero sa kabila ng paglalantad ni Kenneth sa komunidad dahil nga kasama na lagi ito ni Mang Dante, hindi pa rin maiiwasan na magkakaroon ng haka-haka mga tao. Na kesyo kinupkup daw ng matanda ang isang baliw. Pero pinaglalaban nito ni Mang Dante. Todo protection siya kay Kenneth. Pinandidilatan niya pa ng mga mata ang mga madadaanan nun. Nabigla na lang magkukumpulan at alam niyang sila ang pinag-uusapan. Kaya naman nagpupulasan na lamang ang mga ito bigla. Kilalang kilala si Manong Dante sa lugar bilang daungan ng mga magpapahilot. Maliban pa dyan ay bihasang albularyo at marami nang napatunayan sa larangang lugar na gamutan. Isang hapon, masayang gumagala si Kenneth. Nasa gilid lamang siya ng gubat nun, na kung saan ang ibaba nito ay eskwelahan. Tinatanaw niya ang mga kabataan o na nag-aaral. Para bang nangangarap si Kenneth na makapag-aral din sa eskwelahan na yon. Hapon na at uwian na ng mga estudyante. Hanggang sa nakapansin si Kenneth na may paparating sa kanya. Alam niyang 3 tao at mga estudyante ito. Kilala pa niyang amoy at madalas itong bumabato sa kanya. Nakatago. Naglalakad ng nakayuko at palapit na yon. Lilinawin ko lamang ulit na walang alam ang batang ito na yung malakas niyang pakiramdam ay hindi normal. Madin ang pagiging mabilis at malakas ding pangangatawan. Iniisip niyang kayang gawin ito ng ibang tao. Pero sa likod ng lahat ay siya lang pala ang may abilidad na ganon. Yung papalapit ng mga estudyante, hinahayaan niya lang. Naiisip niya kasi noon na hindi na siya tatakbo. Bagkos ay makikipaglaro siya dito. Walang ano-anong biglang nagsisisigaw ang mga ito. Sulpot sa kung saan nagtatago at patungo sa kanya. Tinatakot si Kenneth. May bitbitang isa na pamalo. Nakatitig lamang si Kenneth. Hindi gumagalaw. Nakaupo sa isang tumbang. Malaking puno ng mahogani. Huminto ang mga kabataang yon. At kita sa mga mukha nitong pagtataka. Nagkakatitigan pa ang mga ito. Sinisigawan si Kenneth na baliw. Ngumiti si Kenneth. Dahilan namang nagalit ang mga ito. Mga ilang distansya lang si Kenneth. Nasa 3 dipang layo. Binato siya ng isa pa pero hindi pinatamaan. Sa bandang kahoy lamang ito pinatama. Pero nakangiti pa rin si Kenneth noon. Walang ano-anong biglang lumapit yung mga hawak na pamalo at pinagpapalo si Kenneth. Dahil namang napaatras ang bata noon. Sobrang lakas ng pagkapalo kung kaya't nasaktan at napadaing si Kenneth noon. Pautal-utal pa itong nagsabi na huwag siyang sasaktan. Nagmamakaawa ito. Umabot na sa pagkakataon na pinagtutulungan na siyang gulpihin. Hanggang sa nainis si Kenneth. Sinabihan niya ang mga itong masama at salbahe. Walang kaalam-alam si Kenneth na mga puntong yon, na may konting pagbabago na sa kanyang itsura. Wala din alam ang mga bumububog sa kanya. Gawa ng nakayuko lamang si Kenneth habang nakaangat ang 2 siko, dahil sa pagsangga sa pagulpi sa kanya noon. Biglang tumayo ng maayos si Kenneth. Nanlilisik ang mga mata nito. Matutulis na mga ngipin at gigil na gigil. Nagdidilim ang kanyang paningin. Naiisip niyang sobrang sama ng mga estudyante at gusto niya itong patayin. Habang ang 3 naman naudot ito sa ginagawa. Nakita nila ang nakakapanghilakbot na itsura ni Kenneth. Tumakbo ang mga ito, pero hinabo yon ni Kenneth. Nagsisisigaw pa ang mga yon ng aswang. Na siya namang mas lalong nagpagalit kay Kenneth doon. Sabi nito, walang ibang aswang sa lugar kung hindi yung mismong gumulpi sa kanya dahil ang sasama ng mga yon. Naabutan ni Kenneth ang isa. Nadakma niya ito sa balikat.
Sasakmalin sana ni Kenneth noon nang may sumalo sa kanyang kamay. Pag-angat ng tingin ng bata, nakita niya si Mang Dante. Pinalo ng kamay nito ang puwetan ng estudyanteng hawak ni Kenneth noon at sinabihang umalis na sa lugar. Pinakawala naman ni Kenneth yon. "Ano aswang? Sabihin niyo ka muna kayo yung aswang. Ang sasama ng mga batang to. Hoy, kapag may ginawa pa kayo dito kay Kenneth, makakatikim kayo sa akin ah." "Lasaktan ka ba, Dong? Kumalma ka na. Huwag kang mag-alala. Narito naman ako eh. Hayaan mo, hindi ka nasasaktan ng mga yon." Habang nangyayari pala yon, si Mang Dante nakamasid lamang. Hindi kasi mapakalinoon si Mang Dante nang umalis ng bahay si Kenneth. Pinili niyang sundan ito. Dama niya kasing may hindi magandang mangyayari. At nagpapasalamat na lamang siya noon. Nasundan niya na ito. Dahil kung hindi pa, talagang patay ang estudyanteng yon. Humahangos si Kenneth doon. Kitang-kita ni Mang Dante ang itsura nito. Pero hindi nagpapahalatang matanda kahit paman mala-impakto na ang mukha nun. Sinabi pa ni Kenneth na papatay niya sanang isa. Mabuti at naabutan daw ni Mang Dante kaya hindi natuloy. "Ginulpi ako eh. Balak ako patayin. Nagmamakaawa na ako pero hindi ako tinitigilan. Kaya yon, nagalit ako. Gusto ko makipagpatayan kaysa naman ako'y mamatay. Kita niyo, tinawag pa akong aswang." "Tama lang ang gumante. Pero mas tama yung umiwas sa gulo ha. Dapat nilayuan mo. Ba't mo pinalapit eh? Alam mo namang mga pilyong bata yon." "Gusto ko lang naman makipagkaibigan." "Naku, kung gusto mo makipagkaibigan, wag sa mga katulad nun. Impluwensya ang mga batang yon. Piliin mo yung kaparehang mo mabait." "Kumalma ka naman. Nakakatakot ka makatitig. O tara at uwi na tayo. Doon ka na sa bahay umuwi ah. Total, yung anak ko nag-aasawa na at bumukod. Wala na akong ibang kasama ron." Umayag si Kenneth. Malapit na kasing loob niya dito ha. Pero sa mga puntong yun sa gubat, idinaan nito ni Mang Dante ang bata. Paano ba naman kasi ay hindi pa nagaan yung tao yon? Namamanganga si Mang Dante noon dahil kahit aswang ito, nakakaya nitong magpalit anyo kapag may araw. Bagay na naiiba sa ama nito na isang kaskas. Isang uri yun ng gabunan na brutal kung pumatay. At ang lakas nito ay bumabatay sa gabi, lalo na sa kabilugan ng buwan. Magpagalon pa man ay naroroon pa rin ang takot ni Mang Dante. Ang totoo, matagal nang nakapag-asawa ang kanyang anak at matagal na rin itong bumukod. Pero sa mga sandaling yan pala niya kinupkop ang bata. Gusto na ni Mang Dante noon na mas masubaybayan pa itong maigi. Lalo na't pwede itong pumatay. Kinagabihan, may sumugod na 2 tao sa bahay ni Mang Dante. Puro lalaki ito at may biyang bitbit pang itak. Hinarap naman ito ng matanda. Nagtanong ito sa kung anong sadya. Ayon sa isang tao, aswang umano ang batang kasama lagi ni Mang Dante. Eta'y batay na rin sa kanyang anak. Dahil ang anak niya mismo umano ang nakasaksi nun. Sa pagkakataong ito ay nasa loob ng bahay si Kenneth. Lahat ng pinag-uusapan sa labas, maging ang presensya ng 2 tao. Alam niya. Anong kalokohan ba yung pinagsasasabi niyo? Hindi niyo ba ako kilala? Ibaba niyo nga yung itak niyo. Pagkukutusan ko kayo eh. Naroroon ako sa pangyayaring yon. Kayo pa yung may lakas ng loob na magparatang dito. Ikaw Samuel, hindi ba tinanong yung anak mo kung anong ginawa nila sa bata? Pinagpapalo nila 10 ng mga kaklase niya. Nung napiko niyo, apo ko tinawag ng aswang. Alam mo na Samuel, kinukot siya ng anak mo ang batang kasama ko. Alam mo ding nananakit yung anak mo ha? Disiplinahin mo yan. Dahil kung hindi, ako lang didisiplina dyan. Umuwi na kayo. Huwag niyo akong ginagalit ha. Para umanong nabahag na aso ang mga bisita. Humingi ng tawad. Sinampal ng kahiyan ang mga ito. Samantalang si Kenneth naman ay natuwa sa ginawa ni Mang Dante. Maliban pa dyan, nabilib din ito dahil sa pagpoprotekta sa kanya at pagkatakot ng mga tao dito. Pagkapasok ng bahay ni Mang Dante,
Yumakap dito si Kenneth at sinabing, "Maraming salamat, Lolo." Nanlaki ang mga mata ni Mang Dante dahil tinawag na siya nitong Lolo. Samantalang dati naman, walang respeto ito sa kanya. Yun bang parang normal na kaibigan lang. Kung kaya naman hinapuhap niya ang ulo ng bata at sinabing, "Dapat tatay na lang. Nagbumukha naman akong matanda." Sige na nga, lolo na nga po. Sa wakas ay may pamilya ka na rin. Isipin mo na ako na ang tumatay yung magulang mo ha. Kung anong kakulangan ng nanay mo ay ako yung hahalili. Lolo, masyadong matanda na yon. Matanda ba ako tingnan? Opo, matanda na po. Tsaka ang pangit niyo. Hindi napigilan ni Mang Dante ako magalpak ng tawa. Pero yung pagtawang yon may luwas sa mga mata. Napaka-inosente ng mukha ni Kenneth. Yung tipong seryoso at hindi alam na biro ang sinasabi nito. Talagang diretso ito sa kung anong nakikita. Yun talagang sinasabi. Hindi sinungaling. Maraming araw ang lumipas. Hanggang sa umabot na ito ng linggo. Buwan na tawan. Lahubog na ng gusto si Kenneth ton. Malaki na rin ang tiwala ni Mang Dante. Lalo na't nasa 12 taong gulang na ang edad nito at masasabing may sapat na itong kamalayan para intindihin ng pulido ang kung anong tama at mali. Wala na din kumukutya kay Kenneth. Yung kabataan na dating nang aabuso sa kanya, hindi na umuulit pa at nakalimutan na lamang ang mga nakita nito kay Kenneth. Bagay na masasabing yung nakitang halimaw na itsura, naging kasingalingan na lamang yon. Wala kasing naniniwala. Sa tulong na din ng madiinang pagtatanggol ni Mang Dante. Bukod dyan, tinatago ni Mang Dante ang pagkatao ng bata sa pamamagitan ng pamamaraan nitong hindi nakaila sa atin. Yung tinatawag na sabulag. Kaya kahit may napapadakong biyasa, mga kapwa albularyo at may mga karunugang kagaya ni Mang Dante, walang alam ang mga ito ng kasama ng matanda ay isa palang halimaw. Ito namang si Kenneth, kilala na ng mga tao. Isang apo nga ni Mang Dante, lalo na sa mga pasyenteng napapabisita para magpagamot. At kung minsan pa sa mga nagpapahilot sa matanda. Tumutulong din kasi ang bata at sobrang galante nito. Natutuwa pang iba dahil may magandang ugali yon. Kasandung-kasando pa ni Mang Dante. Pilyo at palabiro si Mang Dante na siya namang sinasakyan ni Kenneth. Parang magkaibigan lang ang turingan at napuno ng saya ng mukha ni Kenneth doon. Yung dating nagiging sumsuma ng bata sa bawat pagpupulong ng mga marites, ngayon wala na. Baliwala na talagang naging bahagi na si Kenneth sa komunidad. Hindi yung tipo tinuturing nilang irihis. Isang araw, hindi inaasahan ni Mang Dante na may mangyayaring hindi maganda. May gumagambalang aswang sa lugar. Kabi-kabila ang reklamo ng mga tao doon. Lakesyo may namamataan umanong aswang. May 2 matanda umanong namatay at aswang ang may gawa nun. Bukod pa dyan, may dumulog kay Mang Dante na kapwa albularyo. Humihingi ito ng tulong dahil may tinutugis na aswang pero hindi daw mapatay-patay. Paano ba naman kasi? Sobrang ilap at sobrang matinik umano kung mamiktima. Ang albularyong lumapit ay tago na lamang natin sa pangalang Manuling. Kulang ang kaalaman ko, Dante. Baka naman may maitulong ka. Sige, pupunta ako sa inyo mamayang gabi. Samahan mo ako sa lugar kung saan nananalasa yung halimaw na yan. Tugon naman ni Mang Dante doon. Ayun na nga, nagkasundo sila noon. Matapos umalis ni Manuling, lumapit naman kagad itong si Kenneth. Patawa-tawa pa ito at sinabihan si Mang Dante na, "Kayang-kaya mo yun, Lo, di ba? Aswang kaya ang lolo ko." Napailing at napatawas si Mang Dante noon. Naalala niyang sinabihan niya pala itong si Kenneth na aswang ito. Binaliktad ang sitwasyon para mailayo ang pananaw ni Kenneth sa kung ano ang pagkatao niya. "Oo naman na po. Gusto mo bang sumama?" Ikaw na lang, Polo. Baka gagatin ako ng aswang eh." "Hindi ka kakagatid at hindi ka masasaktan. Kasama mo ako eh. Gagawin ko lahat maprotektahan ka. Gusto ko na malaman mo ang mga ginagawa ko."
lalo na sa mga usaping aswang. Kahit paano, kapag pumanaw na ako ikaw yung susunod sa akin eh. Magiging albularyo at huwarang tao ka balang araw. Sige po, sasama ako pero huwag niyo akong tatakutin ha. May pagkapilyo ka pa naman lo. Kung ano-ano na lang yung naiisip mo tapos bugulatin ako. Ayun na nga, isinama si Kenneth na matanda. Pinunta nilang tirahan ni Manuling. Na magkita-kita na sila. Walang ano-anong tinungo ng lugar sa kung saan gumagala ang nilalang. Bukid na bukid ito. Panay reklamo ni Kenneth na may nararamdaman daw siya sa sarili. Yun bang may kung anong gumagalaw sa kanyang katawan. Mabilis namang pinuna ni Mang Dante ito. Sabi niya ay natural lamang daw yon. Pero mahina at pabulong yon. Baka marinig ito ni Manuling. Tapos mag-isip pa ng iba. Paano ba naman kasi Sir Seth? Sa mga puntong yon, may reaksyon talaga ang katawan ni Kenneth. Dahil na nagsisimula na itong sumpungin. Dulot na rin ito ng presensya ng aswang sa paligid na nakakaapekto sa sistema o mano ng bata. Kalma ka lang, Kenneth. Huwag ka mag-iisip na masama. Huminahon ka at isiping na mamasya lamang tayo. Ako manigan din ang nararamdaman ko. Alam mo ba kung bakit? May aswang na kasi sa paligid natin ngayon. At may ginagawa sa atin yon. Hinaan mo lang yung boses mo at baka marinig pa tayo ng kasama natin. Sikreto lang nating dalawa to. Habang nagsasalita si Mang Dante, aminado itong kinakabahan siya noon. Nagsisisi tuloy siya na isinama pa niya si Kenneth. Hindi niya kasi inaasahan na may mangyari pala dito. Natatakot si Mang Dante at baka lumabas ang halimaw sa pagkatao nito. Naroroon pa talagang albularyo sobrang tsismoso. Kahit asaping basura pinapatulan nun. Napapamura na si Mang Dante sa isip. Hindi mapakali. Sakto pa namang may buwan. Bagamat hindi kabilugan pero talagang makakalika ito ng hatak para maging impakto ang bata. Lalo na't minimitsyan pa ito ng aswang na nasa paligid law. Sa kabutiang palad wala namang pagbabago. Sa isip-isip ni Mang Dante, nilalabanan ni Kenneth ang kanyang emosyon. Dahil nga isang gabunan nito at kapag nagalit ay talagang sasabog ang pagiging aswang niya. Walang ano-anong sinabi na ni Manuling na dumating na daw sila. Tinuro niya pa mga patibong kung saan niya nilagay. Tapos ang direksyon kung saan may ginagambala. At ang direksyon kung saan may natagpuang patay. Ramdam mo ba, Dante? Naririto siya. Pero ang hirap tukuyin kung saan. Oo, nararamdaman ko. Tama ka. Napakahirap. Kanina ko pa naman siya nararamdaman. Inaalam ko pa pero hindi ko talaga matukoy. Sa mga puntong yon, nasa ibabaw sila ng burol at sobrang liblib nito. May mga panakanakang bahay sa baba. Namimituin yon. Hanggang sa bigla na lang nagsalita itong si Kenneth na siya namang labis na ikinagulat ni Manuling. Na labis ding pinag-alala ni Mang Dante. Ako po alam ko. Naamoy ko siya. Alam ko kung saan. Ako po, lagot na. Mabuti naman apo at natutunan mo na ang mga tinuro ko sa'yo. Ganun ba? Kita mo lang Manuling. Ito ang alaga ko. Mabilis matuto at malakas pa ang pakiramdam kaysa sa akin. Aba, oo nga. Parang ang galing nga nitong apo mo. Oh, bueno, tama siya. Magiging tanyag tong albularyo. Ako nang magpapakilala sa kanya. Wika naman ni Manuling. Putik na. Maritis pa naman tong hayop na to. Wag na. Maiging ilihim na lang kasi bata pa to. Gusto ko makapamuhay to ng normal eh. Apo, samulod ka sa akin. Ikaw Manuling, mag-antay ka lang dito. Ikakabig ko yung aswang patungo sa orasyong patibong mo. Walang ano-anong umalis kagad si Mang Dante. Napapailing na lamang ito at patuloy sa pagsisisi nun. Hawak niyang bata sa kamay. Panay lingon ito kay Manuling. Hanggang sa mapadako na sila sa unahan. At dito ay biglang nagsalta uli ang bata. Nasa itaas ng puno. Baka po lundagan tayo bigla.
Amoy na amoy ko siya. Alam kong naamoy mo din siya. Alam ko, Lo, na tinatago mo lang yung sikreto mo kay Manuling. Alam kong natatakot ka mabunyag yung pagkatao mo. Tama ka po. Tinago ko nga ito. Huwag kang mababahala. Hindi tayo lulundagan ng aswang. Natatakot yan. Matapos makapagsalita ni Mang Dante, umusal ang matanda. Walang ano-anong nagkayugyugan ng mga sanga ng puno sa ibabaw. Pero sa mga sandaling ito, napatakit ng tenga si Kennethon. Naiirita siya sa mga sidasangbit ni Mang Dante. Bumigat umano ang pakiramdam. Nahihirapan din siyang huminya nun. Nagreklamo siya kay Mang Dante at dito'y napahinto ang matanda sa ginagawa. Doon palang napagtanto ni Mang Dante na natatamaan din pala si Kenneth ng talandro. Binasag niya ang orasyon at niyakap ang bata nun. Teka, may ginagawang aswang. Malakas siya, Apo. Masakit ba yung katawan mo? Opo, ang sakit po. Parang napapaso ako. Nakakabingi po yung mga sinasampit niyong salita. Binabalik ng aswang ang ginagawa ko. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa'yo. Nakita ko na siya. Tumawid to, patungo sa ibaba kung saan naroroon si Manuling. Huli yung aswang na yon. Saad ni Mang Dante sabay usal at ihip sa bunbunan ni Kenneth. Kinargahan niya ang katawan ni Tolang proteksyon, pero orasyong kaliwa yon. Pwede namang gawin yun sa isang aswang dahil ginagawa din man ng aswang ito sa sarili. Maliban na lamang ang tigalpo. Dito pa lamang gumana ang pakiramdam ng bata. Sabi pa ni Mang Dante, ayos na ba umano ang pakiramdam nito? Tumango naman si Kenneth nun. Pero sa mga pagkakataong ito, nasaan yung aswang na si Kenneth? Kinikilabutan si Mang Dante dahil yakap niya pa naman ito at talagang parang mangangagat ang postura. Hindi nagkaroon ng matutulis na kuko si Kenneth. Pero po, pangit ang mukha nito. Nagdadalawang isip si Mang Dante na bumalik sa kinaroroon ni Manuling. Lalo na't nasa ganoong estado si Kenneth. Hanggang sa nagsisisigaw si Manuling doon. Sigaw na sobrang nasaktan. Kung kaya naman wala nang magagawa pa si Mang Dante. Apo, makinig ka. Magtulungan tayo. May inusal akong orasyon na siyang makapagbibigay ng lakas mo. Maramdaman mo naman yun kanina, di ba? Inihipan ko ang bunbunan mo. Natatandaan mo ba na malakas ka? Pero mas pinalakas pa kita. Sa kabila ka, ako naman dederecho. Pero huwag kang lalapit kay Manuling ah. Wala akong tiwala sa taong yan. Huwag kang magpapakita sa kanya. Huwag kang matatakot. Kayang-kaya nating aswang ito. Mas malakas ka pa eh. Tayong dalawa. Walang ano-anong tumango si Kenneth. At dahil may tiwala siya sa matanda, sumunod ito sa mungkahi. Mabilis na tumakbo si Mang Dante habang si Kenneth sa kabila dumaan. Nakikita ni Mang Dante ang bilis ng bata na para bang baboy ramo na sumusuot-suot sa masukal at napakahirap na landas. Nakita na ni Mang Dante si Manuling. Umaatras ito habang sinusunggaban ng nilalang. Kagad namang bumunot ng itak si Mang Dante. Tinagad niya sa likod ang aswang. Matapos noon ay pinaalis niya si Manuling sa lugar. Pagkatalikod pa lamang ni Manuling, doon na sumulpot itong si Kenneth na parang tiyanak na pumatong sa likod ng aswang. Kinakagat nitong likuran. Habang si Mang Dante naman ay tinataga ang mga paa ng nilalang na yon. Hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Hindi ito tinantanan ni Kenneth. Nagkawasig-wasig ang nilalaw. Pinagkakalamot ng bata yon. Kahit hindi matutulis at tumutubo ang kuko ng bata, sobrang lakas at nagbabaklas talagang laman ng nilalang. Dinampot na lang yan ni Mang Dante na parabang isang laruan at milagay sa tabi. Kaso nagpupumiglas pa itong si Kenneth. Wait, ano ka ba? Ang likot mo namang bata. Kumalma ka na ha. Patay na. Hindi na gumagalaw. Sinipa-sipa pa ni Mang Dante ang ulo ng labi nun. Doon palang huminto si Kenneth. Nagubad naman ng damit si Mang Dante at pinahiran niya ang mukha ng bata na hinilamos ng dugo. Masyado mo namang sinobrahan. Ako ay kalmado lang eh. Ianlat mo ang leeg mo, ang dumi. Maligo ka mamaya.
Habang nagsasalita si Mang Dante ay kitang-kita niya ang mamumukha ni Kenneth. Pero nakakapangilabot pa rin ito dahil nasa kaanyong aswang. Hindi talaga siya nagpapahalata nun, kahit na asiwang-asiwa na siya sa kanyang nakikita. Sinunog lang nilang labing yon, doon mismo sa lugar sa kung saan ito napatay. Sa kabutiang palad di bumalik na sa anyong tao si Edith. Para bang sinadya lang pagkakataon na kung kailan pa bumalik si Manuling ay doon pa nagbago. Nagtataka naman si Manuling sa mga puntong ito. Ganun lang kadali na patay ang kalaban. Samantalang siya, sobrang nahirapan dito. Nakita din niyang duguan ang damit ni Kenneth. Nagtanong pa si Manuling sa kung anong nangyari. Natapunan ng dugo. Tumulong din kasi. Oh, ibang lakas ng apo ko. Magiging biyasa pa yan sa akin. Kitang-kita ni Mang Dante kung paano umiling-iling itong si Manuling na tila sobrang nabilbis sa bata. Ito namang si Mang Dante. Alam niya magtatanong na naman itong si Manuling. Kaya naman nagpaalam na si Mang Dante na mauuna na sila. Ako inalamang doon ni Manuling na siya ang nakapatay sa aswang. Para kahit papano, tumingkad ang pangalan nito bilang albularyo. Matapos lamang makapagpaalam, hinilala ni Mang Dante si Kenneth. Habang naglalakad pa uwi, nakita ni Mang Dante kung paano maglakad si Kenneth doon. Para bang sobrang kampante nito. May angas kasi sa kanyang paningin na wari ba'y tuwang-tuwa sa nagawang pagpuksa sa aswang. Maraming aswang sa lugar na to, Lo. Di ba sabi mo sa akin yun? Bakit hindi na lang nating tugisin yun? Patayin ng mapanatag naman yung mga tao dito. Mahina naman pala sila eh. Naku, Apo. Pumapasok na sa isip mang ganyan dahil pa madali mo lang napusa ang isang yun kanina. Ay, natin palang dalawa. Hindi lahat ng aswang masama. May ibang piniling mamuhay ng normal. Gaya ko. Kaya antayin na lang natin kapag may reklamo. Saka na tayo kikilos Pero alam mo, Apo, napahanga mo ako. Mapagkakatiwalaan ka na ngayon. Maaasahan na kita. At kaya mo nang gawin ang ginagawa ko. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,